atong mga Biblia, gihangyo ko kamo sa pagpanindog. Itong ablihan ng atong mga Biblia diya sa Isaiah chapter 1 in verse number 19 and verse number 20. Very common verse nga itong hisgutan o mga common nga mga verse, mga igsuon. I hope nga kini mohatag og pagpahinomdom kanato. Okay? So kung naa na diha sa inyong mga Biblia, naa na mo diha, say amen. Kay katungway mga Biblia na po dire sa screen kay dili daw makaklaro. So naa dire. Okay, so sa verse number 19, ako'y mobasa din, kamoy mobasa sa verse number 20. Og atong tugutan nga ang pulong sa Ginoo karon nga kahaponon mao ni ang pagigsulti nato. Okay? Sa ang Bible in verse number 19, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Verse 20. For the mouth of the Lord hath spoken it. Nagaampo ta, mahan nga langit noon Ginoo. Sa ngalan ni Jesus kami nagabayaw, sa imong ngalan. Salamat kayo Ginoo sa imong gihatag nga opportunity makatindog sa tubangan ni imong mga katawhan. Lord, nasayod ka Ginoo nga dili gyud ko takos. Salamat pinaagi sa imong grasya kaluoy ni ako Ginoo. Nasayod sa bukas akong kapasidad Ginoo. Agi ko'y mahimo Lord kung wala ka. Tuguti ang imong balang espiritu. Magalihok sa imong taliwala karon. Ug ang imong pulong Ginoo makigistorya sa matag usa. Lord God, dagay kog mga pulong nga i-deliver nga to sa imong katawhan nga din among masabtan Ginoo. Tabangin nga mga kasing-kasing Ginoo, mga garbo sa kinabuhi. Na mo hinungdan nga dili mo tuhop ang imong pulong Lord sa among kasing-kasing pasaylo. Ugasi kami Ginoo, tabangi kami amahan nga mo kining matiman karon nga among mga kasing-kasing nga kahaponon aron dili kini mapugsan o dili maayo sa yawa. Mahan samtang kami magapadayon karong adlaw. Itugot ang kadaugan nga imong ihatag ang kaalam Ginoo, ang kalipay labi na sa pagpaminaw sa imong pulong. Holy Spirit, ikaw Ginoo padayon nga magpamuhat. Tugod kay wala gid mi mahimo kung wala ka, in Jesus name. Amen. Kay makalingkod mo yung Bible, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Kay ang title sa mensahe nga akong pagdalon karon nga kahaponon, the conditions of God's blessings. Okay? Ang mga kondisyon mga igsuon sa panalangin sa Ginoo. Nagpray ko sa Ginoo while si Pastor Lloyd nagingon siya nga na daw ko'y walihonon. Basta kay nana gani ko'y walihonon, kananay kaning sani conscious na kay kasi mong time ba? Bisan asa ko paingon, bisan asa ko muadto, wala na, nagsige na og mo, tinuod nang gingon ni Pastor Ray nga, why problema ang pagwali, pero kini pagtuon. Ano sahay, masipyat ka sa imong gibuhat, tungod kay ang imong hunahuna ba, nabahin na. No? So nagpray ko sa Ginoo, unsa nga mensahe Lord nga akong dalon, o salamat sa Ginoo nga nay mensahe karon nga iyang gihatag, ug kay kabalo ko nga ang Dios na agyoy tumong nganong iyan ning gihatag nato karon ng hapon. Okay? So I hope nga ato ning tagaan og pagtagad ug ato ning patalinghugan karon tungod kay importante kay ni mga igsuon ko sa Ginoo ang panalangin sa atong kinabuhi. Okay? In order mga igsuon nga makaabot nato or maangkon nato ang mga panalangin sa Ginoo na tay gitawag og mga kondisyon. Okay? Ang panalangin dili na nato makuha diha lang dayon, no? Dili lang na siya kanang kasulay ba mo ka nang magtanong mo niya ini ka dili ta pares atong istorya ni Marcos nga kakatanim lang din nag-ani na dayon dili nga na gihimo na lang hinuog ka ng sana katawanan kay mo pay pagtanom putlon dayon ng saging mo pay pagtanom sa mga bunluton dayon so dili nga na ang blessing sa Ginoo mga igsoon hinay-hinay na nga maabot sa atong kinabuhi. Okay? Angay gid na natong hinumduman nga walay instant nga blessing sa Ginoo. Okay? Kana dayang magtrabaho ka. No, magtrabaho ka, di ba? Di mo na inig sulod di mo nang adlaw, agos lang siguro pag inadlaw. Do na po yung mga inanang inadlaw no. Or kana manarbaho ka sa SLB, sinima na mo na, no?
Ang uban nga mga kumpanya mo binulan, no? Sinana. Then kung magisgot ka og kanang bonus, kinsa pa nay bonus din hibilin? Nga tag niya mo napamoy mga bonus da, no? Ingon tong mga ginikanan ba nga abi ba nato kini ang December of full of blessing, full of amuton man di ay. No? Kay amot diri, amot dito, gastoon diri, gastoon dito. So kana ba yang bonus nga imong nadawat, imo ba nang gihaguan or imo ba nang gipaningkamutan nga manindot pud ang imuhang or mudako-dako mo nindot pud ang kanang tan-aw sa imong boss nimo kay aron anindot pud og or ang imong performance ba gitan-aw na sa imong amo. Mo nang nindot pud sa kinsa may nakadawat na 100,000 karon nga bulan, 13-month pay or tawag ana. Di ba? So sa usa ka tuig usa na nimo nadawatan, manang uban na maingon, gamay ra man akong bonus, nagdepende pud na. Basta kisud na sa usa ka tuig. So man mga igsoon ko da si Ginoo, rita balik ta sa pulong si Ginoo to ning dalion tungod kay naot ko nga walay matulog diha kay kung nagani matulog diha dugay gyud ko undang. So, basta kay makita kog nay matulog, dugayon ako ni undang. Kay urig makadisturbo mapuntas na tulog. Okay? So rita sa requirements mga igsoon, ang kondisyon or kining kondisyon mga igsoon sa panalangin sa Ginoo nagkinahanglan gyud na mga igsoon ko da si Ginoo kining pagkadlok una ngadto sa Dios. Tanawa ra gud ang Deuteronomy or ang Deuteronomy chapter 6 verse number 2. Palihog ta diha sa screen day. Deuteronomy, thou shall sa chapter 6 verse number 2, that thou mightest fear the Lord thy God and keep all His statutes. Kini statutes mo ni ang pulong sa Ginoo, mga kasuguan or pulong sa Ginoo, and His commandments which I command thee, thou and thy sons sons and all the days of thy life. Sa verse number kay mo tan-aon, palihog ko sa verse daday sa verse number chapter 10 verse number 12. Mao kini ang unang requirements magigsuon sa panalangin sa Ginoo, kining pagkahaduna gitay kahadlok da sa Ginoo. And now, ingon ang Bible, Israel, what that the Lord thy God require of thee? Unsa ang gi-require sa Ginoo? So kini, pastor, para ra man na sa mga katawhan sa Israel, oy, gi-preserve sa Ginoo ang iyang pulong para ato po ning mahimong sumbanan karon. Sa ingon ni, and now here, Pigkarangan Bible Baptist Church, all the members of Pigkarangan Bible Baptist Church, what that the Lord thy God required of thee? Unsay gi-required sa Ginoo nato? Unsay gi-required sa Ginoo? But to fear the Lord thy God and to walk in all His ways and to love Him and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Mao gyud ni ang pinakauna mga igsoon. Ikaduha, kung mobalik ta sa tong gibasa, there is a verse number 19 ingon ang Bible sa Isaiah chapter 1, number 2, ingon ang second point mga igsoon. It requires number 1, fear God. Number 2, it requires willingness. Ingon ang Bible, if ye be willing. Kanang giingon diha nga willing. But pasabot mga igsoon, kung imong tan-awon sa dictionary, ang willingness is the ability or the quality or the state of being prepared to do something. Ready ka ba? Ready ka sa buluhaton sa Ginoo? Available ka kung anay buluhaton sa Ginoo? Willing ka nga mo give up para sa buluhaton sa Ginoo? Mao na gitawag og willingness. Kung imong tan-awon mga igsoon diha ang Macedonian church, ang Macedonian nga mga tao, di ba? Kung imong tan-awon diha sa 2 Corinthians chapter 5 chapter 8 verse 1 and 5, kung imong tan-awon diha, palihog tag butang, for we know that if our mura ba ni? Chapter 8 day murag nasipyat ako siguro nasipyat ani. Chapter 8 verse number moreover brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed upon the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For their power I bear record, and beyond their power, they are willing of themselves. Nagisgot ni mga igsoon, kung imong tan-aw ng tibuok yun ani nga context niya, nagisgot niya about sa giving.
Murang bisan pa sa ilang kalisod, bisan sa kawado nila ming kag deep poverty, na ay pobre, pero na pobre pa yun. No? Amalay pobre nga, level-level man po. Pero sa ilang kahimtang pa yung kag deep poverty, lisod na oy. No? Pero, dili lisod mga igsuon para nila kung kay ilang gihatag ang ilang kaugalingon diha sa Ginoo. Maupod na kita. Kung ato lang yung ihatag ang atong kaugalingon una diha sa Ginoo, willing lang yun ta. Willing ta kung unsay ipabuhat sa Ginoo nato, ready ta kanunay ba? Mauna ang requirement sa Ginoo ingon ang Bible, ye shall eat the good of the land. Kung sabi ni Saya pa na makakaon mo sa mga maayong abot diha sa yuta. Di ba na blessing nang naatay makakauntag mga maayong abot? Kana bang mga ginansya ba sa atong mga pagpanginginabuhi? Pag mga ginansya, no? Then ikatulo, it requires obedience. Balik na sa text mga igsoon nga atong gibasa diri sa verse number 19. If ye be willing and sa sunod, obedience. Or ingon ha, obedient. Kining pagsunod, kining willingness o kining dapat magkuyog yun eh. No? Daghan mang willing pero di mo sunod. Daghan pwede sunod pero di po willing. Dapat magkuyog yun ning duha. No? Mo-obey ta kung unsay gisunod sa pulong, gitudlo sa pulong sa Ginoo. Ingon ang verse 19, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Kasi ang 1 Samuel chapter 15, verse number 22, ang istorya ni may tungod ni Saul o ni Samuel, kasi Samuel, nadugay man siya abot. So si King Saul, kabalo na tani sa istorya, si King Saul, dugay, si Prophet Samuel, dugay man naabot, putong iyang gihimo ang kinibang, gihimo po siya, pag iyang paminaw nimo kung imong tanawon, insakto man pod. Mura magyapog gisunod niya ang pulong ang sugo sa Ginoo, pero mali ang pamaagi. Ano man? Mao na giingon, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? No? Ingon ang Bible, behold, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod mga igsoon, usahay natay mga pambuhaton ba nga nagtuota nga amo na siguro ni kabubuton na gid si Ginoo. Musunod buhaton nako ni pero ang tinud-an ay wala gid ta misunod diha sa Ginoo. No? Mo na ang lisod diha. Pero kung willing lang ta din obedience ta mga igsoon, blessing ang nasa unahan. Ye shall eat the good of the land. In Deuteronomy, tanaw na tong Deuteronomy chapter 28. Nagisgot ni about sa blessing. Blessing. Ingon ang pulong sa Ginoo, it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all the commandments which I commanded thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Tanawa. And all the blessings shall come on thee. Ang tanan nga blessing, unsay requirements ani? Maminaw, musunod ka sa Ginoo. Sa Israel ra lagi na sa pastor. Ato na pong balikon para sa ganina. Hear ye, Pigkarangan Bible Baptist Church. Kay ato maning kanang kumbaga pattern ni nato. Nga angay gyud ni nato nga sundon. Okay? And all the blessings shall come on thee and overtake thee. Mang-overtake, kasulay na mag-overtake kag blessing. Kisa may nagkasulay dag na overtake kag blessing, grabe daghana na niya nga blessing, di ba? No tingala na to, wow, induta, sobra naman kaini nga blessing. Indut kay nida. Sobra-sobra nga blessing ba, mo overtake, nga ni mo gidahom. Ngano man, resulta na sa imong pagsunod sa Ginoo. Resulta na sa atong pagtinarong da sa atong pagpangalagad da sa Ginoo. Sa verse 3, blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Sa verse number 4, blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be
thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face, and they shall come out against thee one way and fled before thee 7 ways. The Lord shall command the blessing upon thee. Pigkarangan Bible Baptist Church, ingon ang Bible, the Lord shall command the blessing upon you, upon us, upon thee, ingon ang Bible, no? The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou sittest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Kung asa ka kadto man sugo gi-command man sa Ginoo sa dihang paadto na sila paingon sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga didto sila mamuyo nga gitawag og flowing with milk and honey, no? Nga abi na ko kining flowing with milk and honey mao ning tubod nga nag-agas nga kaning milk or kining naay honey da nga nagtubod, no, dili di ay. Naa na dito gi-prepare sa Ginoo daan. Tungod kay sa sinugdanan si Abraham gisugo sa Ginoo nga moadtuan ning lugar. Backslide man siya. Asa siya ngadto ni adto siya sa Egypt. No? So gipuy-an og lain. Moto na adto na pud sila sa ang kaliwat ni Isaac or ni Jacob didto sa Egypt. Murang gikuha na pud sila sa Ginoo ngadto sa yuta nga gisaad sa Ginoo ngadto nila mo ning Kanaan. No? Mao ni ang kining gitawag flowing with milk and honey. Naa na dito gi-prepare daan. No? Wala na kanindot na ito mga Kristohanon, matagusan na ito, naagi gi-prepare ang Ginoo na ito. Muna ang himuon lang ginato na kung unsang mga requirements nga gisugo sa Ginoo na ito. Okay? So, sa verse number, ang opposite mga igsoon ining blessing, kung imong tanawon diri sa verse number 10, but it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments, and his statutes which I have commanded thee this day, that all these curses, mga tunglo, tanan kining mga tunglo, mao ni mudangat nato. Way ganahan nato og tunglo, amen? Walay ganahan nato og tunglo. Pero kung dili ta mosunod sa Ginoo, gibutang ta sa Ginoo dinhi, ingon ang Ginoo, mao ni inyong buhaton dito, buhatan ninyo nga makugihon sa lugar nga diin ihatag ko kaninyo, or adto mo dito murag sa Kristohanon. Gibutang kita mga Kristohanon dinhi sa Ginoo des Pigkarangan Bible Baptist Church aron i-bless ta niya. Okay? Kung imong tanawon gini nga tun-an ni pagmaayo kini nga mga verse, kung naamoy time sa inyo himuan ninyo nga devotional da sa inyo. Kinagisgot ni about sa blessing sa Ginoo. Sunod, it requires faith. Kinahanglan po tag pagtuo. Tuo kita nga ang Ginoo mo bless na to. Amen? Ingon ang Bible in Hebrews chapter 11 verse number 6. Unsay gingon sa Bible? But without faith, unsay gingon diha? Kung wala kitay pagtuo, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and must a rewarder of them that diligently seek Him. Tuo ta sa Ginoo. Ay, kung imo bitang tanawon sa kanang na verse number kanang 11 bitaw diha, tanawa si Sarah ba? Sarah. Nung wa dato si kaanak kay Sarah. Ingon ang Bible sa verse 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive. Kinsa mo to? By faith. Ano ka mga nag-ampo mo? By faith. Pero, pila edad ni Sarah ni? Grabe, wala man siguro. Tuuhi lang yun. No? Tuuhi lang yun. O, bitang mawa ni magmutuo ka? No? Ihatag na sa Ginoo sa dili, at least tuo ka. No? Sunod, it requires giving. Tuan na pod. Malakay 3:10.
challenge ni samtag usa nato mag-isol tong basahon Malakias 3:10. Ingon ang Bible palihog ta diha sa screen day, no? Bring ye all the tithes into the storehouse. Unsay unang requirements diha? Bring ye all the tithes into the storehouse. Pastor, balik-balik naman na, Pastor. Balik-balikon gid sa Ginoo kay daghan pa man nato ang wala magkat-on ani. Munang ikaw kung Kristohanan ka, tinuod ka nga Kristohanon, nasabtan nimo nga luwas na gyud ka, din kat-unin ning kining tithes at offering uy. Hatag ka sa imong tithes and offerings nga naman. Kay sugo man sa Ginoo, no? Bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Unsay gingon sa Ginoo, if I will not open you the windows of heaven. Blessing mga igsoon ko da sa Ginoo manang kamong wala pa makat-on og hatag, pag-ampo mo sa Ginoo nga makasabot mo ani, or nang nakasabot na niya na be consistent sa imong paghatag. Kana bitaw hatag lang ka. Pastor, sakita po kay ning guula po kay ni ato naman ning sayang man kay ni Pastor. Sa sunod na lang. Amo sabot man Ginoo gyapon na. Pero hinumdumi nga dili na imo. Panilingon gid na sa Ginoo. No? Hatag lang gyud, hatag hantod nga nakaton bitaw kog hatag, no? Kadugayan wala na lang. Ko na lang ba? Naanad ba? Kumbaga naayo na. Say mo, sayangan pero magpwede na ni ipalit og cellphone. Pwede na ni, no? Daghang gunahon na ta ba? Pero ayaw sayangin na. Kana nya nga bang dapatan muwala ra. No? Nagamit man pud kay ni Pastor. Blessing ang naa nimo kung imo nang sundon. Unang ka mga trabahante gisilbi, kita tanan mga Kristohanon, uli kita sa tong tithes. Kaya kung di na nato iuli, panilingon na si Ginoo, or imo nang gastuhon ang imong tithes, asa may mas nindot, asa may dako maningil, ang hospital, or ang mga tambal, or ang 10%. Dili ni pangpanghadlok ato ha. Pulong lang gini sa Ginoo. Mas dako ba yung gastong hospital? Kontra sa wani mo gihatag ang tithes sa imong 1,000, pilay tayo sa 1,000. 200. 100. Nasigihon na nimo buhat, nya nakabalo ka nga dili gid na angay nimo buhaton, dapat imo ginang iuli, asinglo na ngadto nas butika paingon. Mahal ra ba? Di para bagi kataga ago kay resita mo, agi na po kag doktor, magpa-check up na po ka. No? So cut-on ta ni mag-cut-on, labi na kamong mga Kristohanon nga nakasabot ng mga dugay-dugay na. So, in Luke chapter 6 verse 38. Okay. So manay kung giingon ninyo kanina nga mga common kay nga mga verse. Kung anong gibalik-balikon magidi Pastor. But ako nung kasabot nung gibalik-balik ni. Or ang ako lang yun nga naay pahinumdum ang Ginoo nato. Basin dig na usa nato nga wala na kana undang na kaghatag. Na mintras nga wala dili pa ulahi ang tanan, balik dia sa Ginoo. No? Ibalik kay basig panilingon na sa Ginoo. Kung di na panilingon diha nimo, basig ngadto na sa imong tapad. Lah, kuyawa pa ni Pastor umilabot ani. Basig adto na sa imong kuya biya. No? Ingon ang Bible sa verse 38, give, tanawa ha, give and it shall blessing. Hatag mo na si Ginoo, hatag aron ikaw hatagan. Unsa may hatag sa Ginoo nimo kung dili ka mo uli. Kung dili ka mo hatag. Good measure, pressed down and shaken together. Ingon ang Bible. Hatag. No? In Acts chapter 20 verse 35. Tanawa kung kinsay bulahan. No? Ang pinakamalipayon bitaw nga Kristohanon kung imong tanaw, no? Kadtong givers, dili katong takers. Ganahan ako ra sige hataga, no? Sa ingon I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus. Sige ngon, how he said, it is more jadi pagkamuhatagan na nga more, kung imo nang tan-aon kung magunahon na mo sa kanang tawhanaw nimo nga pagsabot ba? Kayong kagkansiha po kaya niya. No, dili kita kansi. Kaya di gyud sa giingon ni Pastore, dili gyud magpautang ang Ginoo. No? Kung sa
saad sa Ginoo iya ginang tumanon. It was more blessed to give than to receive. Okay? Sunod, it requires challenges. Kini bang ang example na to ani mga igsuon kining nasod sa Israel. Pag ingon sa Ginoo ngadto sa nasod sa Israel nga Moses ilid kini mga tawhana og dad-an kani ngadto sa yuta nga akong gisaad. Pwede mo to sila sa Ginoo pamunito na dito or usbon sa Ginoo ang sitwasyon ba? Diha na lang ang Egypt, himuon lang na ang Kanaan, mahimo man na sa Ginoo. Sabta na to? Pwede man na sa himuon sa Ginoo nga, katong dito aton ibalhin ni hindi mo maglakaw, pero gipaagi sila mga challenges sa Ginoo eh. Gipaagi sila number 1 nga atong makita diha kato pala mang pagpatabok nila sa Red Sea, no? Mga challenges sa kinabuhi mga igsoon. Mga pagsulay daghan. Nga naman pastor nga gituyo man to gihimo man to sa Ginoo aron pag sukod sa Ginoo kung ang tao mo pili bagyod niya. No? Or ang tao mo padayon bagyog sunod sa Ginoo kung naay kalisod. Pwede na to kayo sila eh. Sa panahon sa Jericho, di ba? Okay mo katong katong nitabok sila sa Red Sea, kaduha katong sa Jordan River sa panahon ni Joshua. Then katong sa Jericho. No, katong sa Jericho. Gipalibot-libot pa sila sa Ginoo kapila 7 times. Kas-asa. Pwede naman to sa Ginoo. So man akong giingon ninyo mga igsoon ganina nga ang blessing sa Ginoo dili gina diha-diha. Lang ayaw gyud pagbuot-buot man usahay kita, mangita gyud tag ato ang pamaagi aron madali. Magkalisod-lisod hinon tag samot. Hinaot ko nga wala na mo patad na to dinhi ag swirtres aron madali. Patad na lang mag-swirtres aron madali. Dali gyud, dali mo rot imong kwarta. Pagkaugma, grabe na adik na ka ba? No. Requires challenges. Then kini mahuman ra gitag dali ani. O sakto-sakto ra gini itong time ani. Nya namay na nga tulog, iban-ibanan kamay. Okay pa mo? Kana matagyod karon madali ta. Faithfulness. Giwali na ni Pastor Gilbert gina. Pastor Gilbert. Gisgutan na ni sa iyang giwali naman iba na naman ni Pastor Gilbert. No, faithfulness. Ang Dios gusto gud siya nga mo bless na to mga igsoon. Pero ang gusto po sa Ginoo nga mo padayon ta. Sa nasod sa Israel bitaw kabalo mo kinsa rin nakasulod sa yutang saad, kadto ra gyung ni padayon. Faithful nga ni sunod sa Ginoo nagpadayon bisag lisod. Mao na ang faithfulness. Mupadayon ka bisag lisod, mupadayon ka bisag sakit, mupadayon ka bisag unsa ni, wala kay bugas, nangalagad lang gyapon ka sa Ginoo, bahalag wala tay kwarta, mangalagad lang gyapon ka sa Ginoo, mao na ang faithfulness. Mupadayon ka. Blessing. Ingon ang Bible sa Proverbs chapter 28 verse 20 and 22. Ato na ning basahon ang verse number 20. A faithful man shall abound with blessing. Una mag-faithful ta. A faithful mangigisgutan din niyo. Una kung dili ta faithful mangigsuon sa pagpangalagad nato sa Ginoo, pag faithful kinao, daghay panalangin ang faithful nga Kristo an ingon ang Bible, but he that make it haste to be rich. Una. Muna na itong gisgutan kanina. Kamu na lang may magtimbang-timbang niya na. Then, number 8, seeking God first. It requires seeking God first. O gindi ang mga pamaagi lang niya gihatag sa Ginoo nato ba? I hope nga atong mga panglantaw, January pagkuno, atong target mga igsoon nga i-bless ta sa Ginoo aron mahimo tang blessing sa uban. Mao man ay purpose sa Ginoo. No? Magambot tag blessing aron mahimo tang blessing ngadto sa uban. Okay? Seeking God first in Matthew chapter 6 verse 33. Ito ning himay-himayon nga mga bersikulo ng Bible. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. But seek ye first the kingdom of God and asa mang blessing da pastor? Nakita ba ninyo ang blessing da? Obvious. No. And His righteousness and all these things kanang gikinahanglan nato ihatag ra man na sa Ginoo para gikantagay na, di ba? Wow. Napainamduman na punta sa mensahe sa awit.
and all these things shall be added unto you. Okay? So, napatay 20 minutes pa. In Proverbs chapter 3, verse number 5 to 7, yung Bible, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, ingon ang Bible, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Di ba na blessing? No? Unang kung ayaw gitag himo-himo og ato sunod gyud sa Ginoo. Okay? Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Karita sa panahon ni Hagay or Higyay, saktong pag-pronounce niya Higyay or ito nagtudlo na mo sa una. Let's open our Bible to the book of Higyay. Dahi po ni iya da. Higyay ato Hagay. Higyay. Basta Hagay niyo No? Sa panahon ni Hagay bitaw, naay kining atong tanawon sa panahon ni Hagay. Aron ato bitaw mga igsoon nga matimbang-timbang sa atong kaugalingon kung dili bitaw nato unahon day ang Ginoo, dili nato i-priority ang Ginoo. Ingon ang Bible, thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house shall not build. Kumbaga ilang napabayaan ang balay sa Ginoo ba? Then came the word of the Lord by Higyay or Haggai, the prophet, saying, it is time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste. No? Ingon naman, now therefore saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much, kamo nagtanom og daghan, pero gamay rang inyong bangay igsoon ko da si Ginoo pasig na busy ra gid kakaiba nya sao man nato ni pastor. Para sa wala ni Pastor Lloyd ginina nga course na daing na nato ba bisag kung saon pa nato pagpaningkamot kung dili day gid kuyog nato ang Ginoo. Kung atong pasagdaan mga igsoon, dili nato i-priority ang Ginoo. Ingon no? And bring in little. Ye eat but ye have not enough. Why kabusog? Why katagbawan? Ye drink but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. Mauni mga igsoon, napabayaan ang buluhaton sa Ginoo. Mga igsoon sa Ginoo, ayaw dili na to pabayaan ang atong pagpangalagad sa Ginoo. No? I-priority naghisgot mga igsoon og ato ding i-priority ang Ginoo. No? I-priority na to ang Ginoo. Tanawa sa verse number, asa na tanga verse? Sa verse number 7, sa 7, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ingon ang Bible. Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it. Kung sa Kristohanon pala, balik pagpangalagad. Ayaw palabig ka busy ang imong trabaho. Tagaig yung panahon ang Ginoo, i-priority ang Ginoo. Ano man? Ingon ang Ginoo, I will take pleasure in it. Kabkab ra kita da, wala to kabkab pero wala na day apil ang Ginoo. Wala ta. No? Tinuod mo na, di man mamakak ang pulong sa Ginoo. And I will glorify, saith the Lord. Sunod, sa verse 9, ye look for much. Ita mong daghan, and lo, it came to little. And when ye brought it home, I did blow upon it. Hoy, punra sa Ginoo. Muna dako, kaya usa ka dako nga pagpahinumdum sa Ginoo nato kini nga mga istorya sa Biblia mga igsoon. Ang dili na to pabayaan ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Okay, And all the curses ingon ang Bible. Sunod. Dili na nato humanon kay taas kay na nga verse. Kamo na lay tiwas og basa na napatay gamay na lang gyud nga 8 minutes siguro na. It requires kini final karon nga kapunon sa punto nato nga akong hatag ninyo. It requires God's Word. Diri kita balik dito sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, mao gini ang pattern na to. Mao gini siya gitawag og manual sa itong kinabuhi ba? No? Batagbutang na may manual. Motor, mo gamit ka na, ay manual. Unsaon na pagsikad. Unsaon pagpaandar. Mga refrigerator, tanan nga mga butang na ay manual. Diri po ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Mo ni ang guide na to.
Nindot kay nga guide nato oy aron dili ta magkalisod-lisod. Mubalik gining tanan diri sa pulong sa Ginoo. Si Jesus Christ maingon siya sa John chapter 1. Si Jesus Christ is the word of life ingon ang Bible. John 1:1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Sa verse 14, ingon ang Bible sa verse number 14, and the word was made flesh and dwelled among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Dili si Mary ang full of grace, ha? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. No? Si Jesus Christ man ang full of grace. Then, ingon ang Bible sa John chapter 15, in verse number 4 to 5, tanawa, John chapter 15, abide in me. Kinsa nag-ingon ani? Si Jesus Christ. And the Word was made flesh. Jesus Christ, gitawag siya. Then ingon ang Biblia, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except, ingon ang Bible, it abide in the vine. No more can ye, except he abide in me. Sa verse number, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. Ingon ang Bible. Sunod. For without me, ye can do nothing. Nangin nato hinuklukan mga igsoon nga wa gyud tay mahimo wa ang Ginoo. Munang kining tanan nga tong gisgutan. Kung dili ni nato taghan og pagtawag at pagtagad, mura ra gyud tag kana mga Israelites ba nga imbis kay duol lang tang Kanaan. Magtuyok-tuyok lang kita sige. Pwede ba ito paabto na sa Ginoo? Pila ra gyud to ka minuto, oras o bisag usa lang ka usa ka segundo, abot na dayon sila sa Kanaan. Pero gituyo sa Ginoo na kung ang tao lagi kita. Mo nang daghan kay di kaabot sa panalangin kay wa pagabot gihangak na. Kapoy naman yung pagpangalagad si Ginoo. Kapuya po din sa simbahan. Kapuya po ni sige tag choir, kapuya po ni. No? Mga Bible student, kapoy kay ning matag sayo. Kapoy kay ning mga bisita, kapoy kay ning magbisit, kapoy, puros lang kapoy, sige tag murmur, sige murmur. Ang resulta na uli. Parang iluwa na ninyo yung word nga uli. Iluwa na yung uli. Uli ko. Ayaw, huna-huna ang blessing sa unahan. Tanawa, ang uban nakasulod sa promised land. In Matthew chapter 4, in verse number 4, ingon ang Bible, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Last verse. Sakto itong time. In Luke chapter 11, verse number 28, but he said, ye rather, blessed are they that hear the word of God and keep, ingon ang Biblia, and keep it. Ipigan lang yun nato di mga igsuon. I remember sa gingon ni Pastor Ray, unsa magisikreto nimo sa nganong panalanginan ka sa Ginoo? Maor man ang pulong ra magyud sa Ginoo. Okay? So I hope nga nining kapunon mga igsuon nga na pahinumduman ta sa pulong sa Ginoo. May tungod ining mga kondisyon mga igsuon panalangin sa Ginoo. Ang panalangin sa Ginoo kinahanglan gid na nimong haguan. Kinahanglan gid na nimo nga trabahoan. Kay wala gyud instant nga blessing. Ang kanang mga hatag-hatag nato nga kana resulta mangyapon na sa atong pagpaningkamot kanang atong mga madawatan. Dawat nimo ni Brad, ni sis, ni ana, kana mga part gyapon na sa blessing sa Ginoo. Kay naghago ka ni ana. Okay? Muna magampo ta, mahan nga langit noon. Salamat sa imong pulong. Naot ko Lord nga ditong labayng kawang sum kinabuhi. Bless to Ginoo. Matag-usa na mo Lord. Uban sa imong grasya, sa imong tabang Lord, paningkamutan na mo to nga ma-apply. Magamit na mo Lord sa imong pagkinabuhi sa matag adlaw. Dalaygon ka, gipasalamatan ka, gibilikan si mayag dungog sa ngalan ni Jesus. Amen.